Naranasan mo na bang pumasok ng napakaaga araw-araw? Mag-overtime hanggang madaling araw? Tapos titiisin mo yung gutom at hindi ka bibili ng paborito mong pagkain? Huwag lang magastos yung maliit mong sahod. Pagkatapos ng ilang taong pagtitiis, pagtatabi, at pagkakait sa sarili, nakakita ka rin sa wakas ng 50,000 o 100,000 piso sa bank account mo. Hawak mo na yung pera. Masaya sana. Parang nakakahinga ka na ng maluwag. Pero biglang papasok yung matinding takot at kaba sa dibdib mo. Saan ko ba dapat ilagay ito para lumaki? Kasi lalapit yung kaibigan mo at sasabihin, "Kapatid, magnegosyo na tayo. Sayang ang oras. Palaguin natin ang mabilis yung ipon mo." Tapos pag uwi mo sa bahay, sasabihin naman ng nanay o asawa mo, "Nako, huwag kang sumugal dyan. Mahirap ang buhay ngayon. Baka malugi ka pa at mauwi sa wala yung pinagpuyatan mo. Dito ka na lang sa siguradong pag-ibig MP2. Walang kaba." Parehong magandang pakinggan, di ba? Pero nakakatakot magkamali. Pawis, dugo at sakripisyo ang pinuhunan mo dyan. Ilang Pasko ang tiniis ng mga OFW natin na malayo sa pamilya para lang maipon yan. Ilang gabi ang iniyak mo sa stress sa trabaho para mabuo yan. Kaya ang tanong sa isip mo ngayon, ano ba talaga ang mas maganda? Negosyo para mabilis yumaman at makaahon? O pag-ibig MP2 para ligtas, sigurado at walang kaba? Kung litong-lito ka na at pakiramdam mo ay natatakot kang gumawa ng desisyon, hindi ka nag-iisa. Yan ang pinakamalaking tanong ng libu-libong Pilipinong nagsisimula palang mangarap at umasenso. Disclaimer. Ang mga impormasyon, tips at opinion sa video na ito ay para sa educational at inspirasyon lamang. Hindi ito pumapalit sa payo ng isang lisensyadong financial advisor. Ang anumang desisyon mo sa pera o investment ay iyong sariling responsibilidad. Laging pag-aralan ng mabuti ang mga papasuking hakbang sa iyong personal finance. Hello mga kapinoy! Welcome back sa ating channel. Ako nga pala ulit ang inyong kasama at kaibigan sa pag-abot ng mga pangarap niyong guminhawa ang buhay. Ngayon, pag-uusapan natin ng masinsinan ang labanan ng dalawang pinakasikat na paraan ng pagpapalago ng pera dito sa Pilipinas. Ang hindi matatawarang bilis ng pagnenegosyo laban sa walang kabang kaligtasan ng pag-ibig MP2. Hihimayin natin ito isa-isa. Ang videong ito ay para sa inyo, para sa mga tricycle driver na nagbibilang ng barya sa gabi, sa mga vendor sa palengke na nababasa ng ulan, sa mga BPO agents at call center agents na puyat araw-araw, sa mga OFW na nagpapadala ng buong sweldo para sa pamilya at iniiwan lang ang barya sa sarili, at sa lahat ng ordinaryong empleyado na gustong madoble ang kanilang pinaghirapan. Gagamit tayo ng mga napakasimpleng salita para lahat tayo, kahit walang background sa finance, ay makaintindi. Kaya kumuha na kayo ng kape, umupo ng maayos at siguraduhing panoorin ito hanggang dulo dahil bawat minuto nito ay pwedeng magligtas sa ipon mo. Kung handa na kayo, simulan na natin. Para mas maintindihan natin ng mabilis, isipin mo na ikaw ay bibiyahe papunta sa probinsya at may dalawa kang pwedeng sakyan. Ang negosyo ay parang isang sports car na ikaw mismo ang nagmamaniho. Napakabilis, pwede kang makaabot agad sa pupuntahan mo. Pero dahil mabilis, mataas din ang tsansa na maaksidente kung hindi ka marunong mag-drive. Sa kabilang banda, ang pag-ibig MP2 ay parang isang malaking pampasahirong tren. Medyo mabagal, matagal ang biyahe, pero nakaupo ka lang, tamang tulog at sigurado kang makakarating ka ng ligtas dahil iba ang nagmamaniho para sa'yo. Saan ka sasakay? Upang malaman ang sagot, himayin natin ang 5 pundasyon ng labanang negosyo at MP2. Una sa ating listahan, ang bilis, yaman at panganib ng pagnenegosyo. Ang negosyo ang pinakapaborito ng mga taong matatapang o yung tinatawag nating risk takers. Bakit? Dahil dito ikaw ang boss. Hawak mo ang manibela kung gaano kabilis lalaki ang pera mo. Saan mas mabilis? Dito sa negosyo, kayang-kayang magdoble ang pera mo sa loob lang ng 1 buwan o 3 buwan. Halimbawa, si Aling Nena na isang simpleng may bahay. Gamit ang 10,000 pisong ipon niya, bumili siya ng mga sangkap at nagtayo ng maliit na parisan at lugawan sa harap ng bahay nila. Dahil masarap siyang magluto at matyaga siyang mag-post sa Facebook, nag-viral ang tindahan niya.
lang ng 1 linggo, yung 10,000 niya bumalik agad at naging 20,000. Dito nang gagaling yung mga kwento ng mga milyonaryo na nagsimula sa wala. Walang limitasyon ang pwede mong kitain sa negosyo. Pwede kang kumita ng 100,000 kada buwan. Pero teka, makinig kang mabuti. Dito nagkakamali ang maraming Pilipino. Ang lumang mindset ng marami, basta may puhunan, automatic yayaman na. Ang smart mindset, makikita na ang negosyo ay isang kalkuladong sugal. Totoong mabilis ang kita, pero napakataas din ang tinatawag na panganib o risk. Alam niyo ba ang malungkot na katotohanan? 8 sa bawat 10, 8 out of 10, negosyo na tinatayo sa Pilipinas ay nagsasara sa unang taon pa lamang. Sa pagnenegosyo, walang kasiguraduhan. Pwedeng mabulok ang paninda mong pagkain, pwedeng takbuhan ka ng kinuha mong tauhan, pwedeng may magtayo ng mas malaking tindahan sa tapat mo mismo at biglang mawalan ka ng customer. Pwede kang yumaman ng mabilis, pero kung hindi ka handa, pwedeng masunog ang buong ipon mo sa isang iglap at bumalik ka sa zero. Pangalawa sa ating listahan, ang walang kabang kaligtasan ng Pag-ibig MP2. Kung ang negosyo ay para sa mga matatapang, ang Pag-ibig MP2 naman ay para sa mga taong gusto ng peace of mind o payapang pag-iisip, lalo na sa gabi. Ano ba itong MP2? Gaya ng napag-usapan natin dati, isa itong programa ng gobyerno kung saan ipapahawak mo ang ipon mo sa Pag-ibig Fund at gagamitin nila ito para magpautang sa mga kumukuha ng bahay. Bilang kapalit, bibigyan kanila ng napakalaking interes taon-taon na magpapatong-patong sa loob ng 5 taon. Saan mas ligtas? Walang pagdududa, ang Pag-ibig MP2 ang panalo pagdating sa kaligtasan. Bakit? Dahil ito ay 100% garantisado ng gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa ekonomiya, kahit magkakrisis ang buong mundo, hindi malulugi at hindi mababawasan ng kahit isang kusing ang inilagay mong puhunan. Tingnan natin si Kuya Joe, isang BPO worker. Kapag nakakaipon siya ng 5,000, imbis na ipang shopping niya ng bagong sapatos, idinideposito niya ito sa MP2. Ang lumang mindset, ilalagay lang sa alkansya o sa ilalim ng kama. Ang smart mindset ni Kuya Joe, inilagay niya sa MP2 para kumita ng 6% hanggang 7% taon-taon ng tax-free. Tama ang narinig nyo, walang kaltas na buwis ang kikitain ng pera mo dito. Wala kang babantayang empleyado, hindi malalansot ang produkto mo dahil wala kang pisikal na paninda at wala kang kalaban. Ligtas siya, pero dito siya natatalo ng negosyo. Sa bilis, nakakulong ang pera mo ng 5 taon. Hindi nito kayang dublihin ang pera mo sa isang gabi. Kailangan mo ng mahaba-habang pasensya para makita ang bilyon-bilyong bunga nito. Pangatlo, ang labanan ng oras, stress at peace of mind. Active versus passive income. Ito ang isa sa pinakamahalagang babala ko sa inyo. Kapag pinili mo ang negosyo, huwag mong isipin na pera lang ang puhunan mo. Ang pinakamalaking puhunan mo sa negosyo ay ang oras, dugo at kalusugan mo. Sa negosyo, ikaw ang mauuna sa palengke ng madaling araw. Ikaw ang magbubuhat ng paninda. Ikaw ang sasagot sa mga galit na customer. At ikaw ang huling matutulog sa gabi pagkatapos mag-imbentaryo. Kung nagkasakit ka at hindi ka nakapagbukas ng tindahan, wala kang kita sa araw na yun. Ang tawag dyan ay active income. Nagkakaroon ka pa ba ng oras sa pamilya mo? O binili mo lang ang sarili mo ng panibagong trabaho na mas nakaka-stress pa kaysa sa pagiging empleyado? Dito bumabawi ang Pag-ibig MP2. Ang MP2 ay ang perpektong halimbawa ng passive income o yung kumikita ka kahit natutulog ka. Isipin mo si Mang Juan na naghuhulog sa MP2 habang nanonood ng TV kasama ang mga apo niya. Wala siyang sinusundan na inventory, wala siyang sinisanti na tauhan na nagnanakaw sa kaha, at wala siyang inaalalang babayarang pwesto buwan-buwan. Nagtatrabaho ang pera niya para sa kanya, habang siya ay may oras magpahinga at ma-enjoy ang buhay. Pang-apat, ang lihim ng mga mayayaman, ang estratehiya sa paghahati ng pera. Lagi ninyong tinatanong, ano ba talaga ang pipiliin ko? Kapatid, makinig kang mabuti dito dahil ito ang magpapabago ng pananaw mo. Hindi mo kailangang pumili ng iisa lang.
Ang totoong sikreto ng mga yumayaman ay hindi lang sila pumipili sa isa. Ginagamit nila pareho ayon sa layunin nila. Ang tawag dito sa financial world ay diversification o ang hindi paglalagay ng lahat ng itlog mo sa iisang basket. Ang lumang mindset. All in, kapatid! Isang bagsakan ng 100K ko dyan sa negosyo para tiba-tiba. Kapag nalugi, ubos ang luha at babalik sa pangungutang. Ang smart na Pilipino na nag-aral ng pananalapi ay ganitong mag-isip. Paghihiwalayin niya ang pera. Tingnan natin si Ate Susan, isang OFW. May naipon siyang 70,000. Ang ginawa niya, yung 50,000 na emergency or retirement savings, yung perang bawal na bawal malugi at gagamitin niya sa kanyang pagtanda, ay inilagay niya ng direkta sa Pag-ibig MP2. Ligtas siya dyan, nagpapatong-patong ang tubo at nakakatulog si Ate Susan ng mahimbing sa gabi. Yung natirang 20,000, ito ang kanyang extra or disposable income. Yung perang kahit malugi siya at magkamali sa negosyo, may kakainin pa rin ng pamilya niya kinabukasan. Ito ang pinuhunan niya sa maliit na online selling ng mga damit. Dito niya hinanap yung mabilis na pagdoble ng pera. Kung gusto mong matuto sa mga mayayaman, hatiin mo ang pera mo. Ang basihan ng yaman mo ay dapat ligtas, pero magtira ka ng bala para sa tsansang maparami ito ng mabilis. Panglima at pinakaimportante, ang pundasyon ng lahat, ang pag-invest muna sa iyong sarili. Maraming tao ang sumasabog sa tanong na, negosyo o MP2 ba? Pero naiilang sagutin ang pinakamasakit na realidad. Paano ako mamimili sa dalawa kung wala naman akong perang natitira sa sweldo ko araw-araw? Totoo yan. Kung 300 pesos lang ang arawan mo, tapos 6 kayong pinapakain mo sa bahay, kahit anong galing ng negosyo na itayo mo o kahit anong taas ng tubo sa MP2, hindi ito gagana dahil wala kang cash flow o pasok ng pera. Bago ka mangarap maging malaking negosyante o malaking investor sa MP2, kailangan mo munang taasan ang kapasidad mong kumita. Paano? Sa pamamagitan ng pag-a-upskill o pagdagdag ng kaalaman. Ito ang negosyo na may guarantee na 1,000% return of investment. Bago mo isugal ang ipon mo sa sari-sari store na maraming utangero, bakit hindi mo ibili ng internet at mag-aral ng mga bagong skills online? Mag-aral ka kung paano gumamit ng artificial intelligence. Mag-aral ka maging virtual assistant. Mag-aral ka paano gumawa ng video tulad nito. Gaya ni Carlo, nabanggit ko na ito sa isang video ko, isang minimum wage earner na tagabuhat ng mga parcel. Tuwing gabi, imbis na mag-inom sa kanto kung saan nauubos ang 200 pesos niya araw-araw, gagamitin niya ito para magrenta sa computer shop para matuto ng video editing at freelancing. Pagkatapos ng ilang buwan, nakakuha siya ng kliyente sa ibang bansa at kumikita na ng 50,000 pesos kada buwan habang nasa bahay lang. Ngayon, hindi na siya namumroblema kung MP2 ba o negosyo dahil parehas na niyang may kakayahang punduhan ng malaki. Ang pinakamagandang negosyo ay nagsisimula sa utak mo. Huwag mo tipirin ang pagkatuto mo. Ngayon, okay, narito na tayo sa pinakamahirap at pinakamapanganib na bahagi ng edukasyong pinansyal dito sa Pilipinas, ang tinatawag kong scam alerts. Sa kagustuhan ng ibang mamamayan na makaahon ng madalian sa problemang kahirapan, sobrang daling mabulag at mawala ng bigla ang ipon bilang biktima. Makinig ng mabuti. Itong bahagi na ito ang magliligtas sa libu-libo ninyong pawis at dugo. Unang babala, mga fake franchise business scams o yung sumisikat na laway puhunan scam. Maraming mag-a-approach sa'yo, minsan sa Facebook, minsan ka mag-anak o kaibigan mo pa. Sasabihin nila, "Uy Chung, may sikat na food cart ngayon, mag-invest ka lang ng 50,000 pesos. Umupo ka lang sa bahay, kami na bahala sa pwesto, sa tao at sa araw-araw na paninda. Hihintayin mo na lang ang sure ball na 5,000 pesos every week, diretso sa GCash mo." Kapatid, makinig ka ng mabuti. Kapag narinig mo ang salitang sure ball o garantisadong kita sa negosyo na walang gagawin, tumakbo ka na palayo. Magsinungaling ka na nangungutang ka. Sa tunay na negosyo, walang bagay na garantisado. Kapag ganyan ang inalok sa'yo, ibubulsa lang nila ang puhunan mo.
Baka bayaran ka pa ng unang 3 linggo para maniwala ka at mag-imbita pa ng iba. Hanggang sa sasabihin na nalugi daw o biglang hindi na magre-reply sa chat ninyo. Pangalawang babala, mga paldo-paluwagan at fake cooperatives na nagkukunwaring mas magaling pa sa gobyerno at MP2. Sasabihin nila sa'yo, naku, Pag-ibig MP2, 5 taon pa yan bago mo makuha yung pera. Ang tagal nun, mamamatay ka muna bago mo ma-enjoy. Dito sa amin, sa Investment Power Cooperative namin, i-deposit mo lang ang 20,000 mo. Next month, after 30 days, times 2, 40,000 agad yan. May contract pa. Mga kapatid, huwag magpadala sa kasakiman. Ang sino mang nag-o-offer na madodoble ang pera mo sa loob ng 1 o 2 buwan nang nakaupo ka lang, ay isang higanting Ponzi scheme o pyramiding. Ibabalik nila ang iilang payouts mo sa simula para lalo ka pang mainganyo. Magbebenta ka pa minsan ng kalabaw, isasangla mo pa ang ATM mong pangsahod, tapos pagdating ng araw na maraming nagdeposito, boom! Lalayasan na kayong lahat at magpapalit lang sila ng pangalan at picture sa Facebook. Iiyak na lang kayo sa presinto. Tandaan, walang magic at walang shortcut sa tunay na pagyaman. Mayroon lamang tamang diskarte, consistency, at mahabang oras. Bago natin tapusin ang videong ito, ano ba ang gusto kong maalala mo ng madalian bago ka matulog mamaya? Una, kung gusto mo ng mabilis na pasok ng kita at bata ka pa o malakas pa ang resistensya mo, pumasok ka sa negosyo. Pero tanggapin mo ng buong puso ang stress, ang puyat, at ang risk na baka ka malugi sa simula. Normal yun. Pangalawa, kung gusto mo ng zero kaba at garantisadong tubo na protektado at sagot mismo ng gobyerno ng Pilipinas, hindi sa normal na bangko, kundi ideposito yan sa Pag-ibig MP2. Pangatlo, paghiwalayin mo ang pera mo. Huwag na huwag mong ipupuhunan sa tindahan o sa negosyo ang perang pambayad nyo sana sa kuryente, matrikula ng anak o pang-ospital nyo. Gamitin mo ang kombinasyon o hybrid na diskarte na ginagawa ng mayayaman. Pang-apat, umiwas sa shortcuts. Walang easy money. Kapag too good to be true, scam yan. At pang-5, parehong maganda ang negosyo at MP2. Walang tama at mali dyan. Ang pinakamahalaga ay sinisimulan mo na ngayon ang pagpaplano. Hindi puro bukas, hindi puro tago ng pera sa normal na alkansya lang kung saan nawawala ng halaga ang pinaghirapan mo. Kapatid, naniniwala ako sa'yo. Kung gusto mong bumangon mula sa kalagayan mo ngayon, kahit hirap ka at ramdam na ramdam mo na hindi sapat ang kinikita mo, walang ibang gagawa niyan sa buhay mo kundi ikaw. Walang papasok sa pintuan ng bahay niyo mamayang gabi para bigyan ka ng 1,000,000 o magtayo ng libreng negosyo para sa pamilya mo. Kung natuto, isinasapuso at hinawakan mo ang lahat ng kaalaman mula nang pakinggan mo ito mula kanina hanggang ngayon, the highest percentage of chances ay kikita kayong lahat mula sa sahod at unti-unting aakyat hanggang sa maging multi-millionaires by maintaining a huge level of persistence, sipag at matinding focus na gawin at ituloy-tuloy ito sa pang-araw-araw. Aasenso rin tayong mga Pilipino. Bago tayo magtapos, may isang pabor akong hihingin sa inyo. Paki-comment naman po sa ibaba at pakisulat, team negosyo ka ba dahil gusto mo malaki at mabilis agad? Or team Pag-ibig MP2 ka ba dahil gusto mo mas tahimik ang buhay at may peace of mind? O team pareho, the smart hybrid? Babasahin ko mismo ang mga komentaryo nyo at ire-reply ko ang inyong mga katanungan as much as I can and as soon as possible. Magtulungan tayo dyan sa baba. Paki-like na rin ang video na ito at mag-subscribe na kayo. Pakipindot na rin yung bell button para sa more and more updates ng ating financial journey. Sabay-sabay nating matutunghayan na ang susunod na multi-milyonaryong kwento ng tunay na tagumpay ay magmumula mismo sa'yo. Oo kapatid, bukas na bukas papunta ka na dun. Maraming salamat sa oras mo. Mag-iingat ka palagi and God bless mga Kapinoy. Hanggang sa muli!